Maurice POV. Ako? Inaanak mo ako, sagot ko sa kanya. He chuckled. Matutulog na ako. Labas ka na po, Ninong. Sabi ko sa kanya. Dito ako matutulog, sabi niya sa akin. Ayaw ko, doon ka na sa mag-ina mo, sabi ko sa kanya. Ayaw ko nga, dito ko gusto. Matagal na naman kitang hindi makakasama, babalik na ako sa trabaho ko bukas. Sabi niya sa akin. Baka mamaya mahuli ka ni Ashley. Baka magalit siya sa'yo. Baka masaktan siya. Hindi ba ayaw niya na magkaroon ka ng karelasyon? Baka kasi isipin niya na may relasyon tayong dalawa kahit wala naman. Sabi ko sa kanya, hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin. Narinig ko ang malalim niyang paghinga hanggang sa tumalikod siya at lumabas na siya. Napait akong napangiti dahil wala namang mali sa sinabi ko. Tama naman lahat. Naisip ko lang na kailangan siya ng anak niya at ayaw ko naman na mas piliin niya ako kaysa sa kaligayahan na anak niya. Nag-book na ako ng ticket papunta sa Siargao. Pinili kong oras na maaga. Nang matapos ko ng ayusin ang lahat ay lumabas ako at kumatok ako sa pinto nila mama. Maaga pa naman kaya naisip ko na baka gising pa siya. Aalis na sana ako dahil baka tulog na sila pero biglang bumukas ang pinto at nakangiti ng mukha ni mama ang bumungad sa akin. Mori, may kailangan ka ba anak? Mama, magpapaalam po sana ako kasi maaga pong flight na pinili ko. Bukas po kasi 4 AM po ang flight ko. Gusto ko lang po na mag-thank you sa pagtanggap mo sa akin dito. Pagbalik ko po ay dadaan po ako dito. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Walang problema, ipapahatid kita kay Arcus mamaya. Huwag na po, mapapagod lang po siya. Kaya ko na pong bumiyahe na mag-isa. Hindi rin po kasi niya alam na mamaya na pong alis ko. Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you po mama, gusto ko lang po talagang salubungin ng sunrise bukas. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo. Tumawag ka sa akin o hindi kaya mag-text ka kapag nakarating ka na doon. Sabi niya sa akin. Opo mama, sagot ko sa kanya at mabilis ko siyang niyakap. Magta-taxi ka na lang ba? Opo mama, don't worry po dahil kaya ko sarili ko. Lumapit ako at ibinilong ako sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Sige na magpahinga ka na muna bago ka bumiyahe. Sabi niya sa akin. Good night po mama. Umalik ako sa pisngi niya bago ako bumalik sa silid ko. Mabuti na lang talaga dahil palagi akong ready. Palagi kong dalang mga ID ko, lalo ng passport ko. Inayos ko mga gamit ko. Gusto ko siyang puntahan pero hindi ko magawa. Nag-alangan ako na magpaalam sa kanya. Alam ko na magiging rason na naman ito para magalit siya sa akin. Pero mas mabuti ng ganito. Ang mahalagay alam naman niya kung saan ako pupunta. Gusto ko munang i-confirm ko ano ba itong nararamdaman ko para sa kanya. Baka kasi mali ako. Baka wala naman talaga to. Baka init lang talaga ang katawan nito. Gusto ko mag-isip ng mabuti at mag-relax. Ayaw ko mang aminin, pero malaking epekto sa akin ni Ashley ang mga salitang sinabi niya kung paano niya gustong mabuo ang pamilya nila. Hindi naman ako nakatulog, kaya naman saktong 12 midnight ay lumabas na ako sa silid ko. Para bumaba, sinamahan ako ng guard na mag-abang ng taxi at sinigurado niya na makasakay muna ako. Walang traffic kaya mabilis ako nakarating sa airport. Kumain na muna ako dahil nakaramdam ako ng gutom. Uminom ako ng coffee at naghintay na lang ako ng ilang oras. Nakatulog ako at nagising na lang ako ng makalapag na kami. Hindi naman ako nahirapan. Dumiretso na ako sa tutuluyan ko. Minsan lang ito kaya naman pumili na ako ng maganda. Nagpadala ako ng mensahe kay mama na nakarating na ako. Para naman hindi siya mag-alala sa akin. Inayos ko ang gamit ko. Nakaupo ako dito ngayon at may hawak na kape. Hinihintay ko na lang ang paglabas ng araw. Habang nakatingin ako sa dagat ay naalala kong panaginip ko. I miss you so much, Daddy. Tumulong luha ko na kagad ko namang pinunasan. Napangiti naman akong bigla dahil nagsimula nang magpakita si Haring Araw. Bigla ko naisip si Ninong. Gising na kaya siya? Galit na siguro siya sa akin ngayon. Alam na siguro niya na umalis na naman ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Tumingin ako sa phone ko. Nag-reply na sa akin si Mama. Mama Karina. Mabuti naman at safe kang nakarating dyan. Mag-enjoy ka at hayaan mo na lang ang galit ng ninong mo. Me, thank you po mama. Tama nga ako dahil galit na nga siya akin. Bahala siya dyan. Pumunta ako dito para mag-enjoy. Sarili ko na munang uunahin ko ngayon. Bahala na muna siya. Magtrabaho na lang siya at alagaan ng anak niya. Kasi kung iisipin ko ng mabuti, wala naman ako magagawa if ever na makipagbalikan siya kay Jesusa. Mori,
Sarili mo muna ngayon. Nag-enjoy tayong dalawa. Kahit ilang araw lang, sulitin mo na. Kausap ko sa sarili ko. Pumasok na muna ako sa loob at humiga ako sa kama ko. Nakaramdam kasi ako ng antok kaya naman iidip na muna ako bago ko simulan ang pamamasyal ko dito. Kailangan ko ng lakas. Nakangiti akong pumikit at hayaan ang sarili ko na magpahinga. Nakatulog ako ng 4 na oras, kumain na muna ako ng breakfast. Habang kumakain ako inalaki ang mga mata ko nang mabasa ko ang mensahe ni Leila. Oh my gosh! Masayang bulalas ko. Nabilis ko siyang tinawagan at sinagot naman niya ito. Talaga? Nasa Manila ka na? Tanong ko sa kanya. Yes, bestie. Where are you now? Tanong niya sa akin. Dito ako sa Siargao, sagot ko sa kanya. Wow, sino kasama mo? Ako lang, kung gusto mo samahan mo ko, sabi ko sa kanya. Okay, puntahan kita sa susunod na araw. I miss you, bestie. Wait for me dahil sasamahan kitang maghanap ng pogit yamin na AFAM. Natatawa na sabi niya sa akin. Okay, bestie, hintayin kita. Tawag ka lang. Sabi ko sa kanya. Okay, bestie, I love you. I love you too, enjoy. Nakangiting sabi ko sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Perfect timing talagang pag-uwi niya dahil kailangan ko na makasama sa bakasyon kong ito. Parang gusto ko tuloy tawagan si James. Tawagan ko kaya? Para naman magkakilala silang dalawa ni Leila. Malakas kasing feeling ko na bagay silang dalawa. Pero bigla ko naalalang sinabi ni Ninong na no boys around. Pero wala naman siya dito at gusto ko lang rin talagang alamin kung totoo ba na maraming AFAM dito. Malay mo sa AFAM palang tadhana ko at hindi kay erase, erase, erase. Hindi mo dapat iniisip ang future na kasama siya. Mag-move on ka na. Kaya ako kahit hindi pa naman naging kami, parang ewan na saad ko sa sarili. Nakanguso na lang ako dahil kung ano-ano na lang pumapasok sa isipan ko. Medyo natatawa rin ako dahil mag-move on ako na hindi naman ako nagkaroon ng label. Wala naman kaming label na dalawa. Last time sa pagkakaalala ko sabi naman sa isa't isa ay I like you lang. Bakit ko ba iniisip ang lalaking yun? Dapat talaga nag-e-enjoy ako eh. Tanong ko sa sarili ko. Oo nga, bakit ko nga ba siya iniisip? Hindi nga siya tumawag sa akin. Tawagan ko kaya? Shit, bakit ba ganito ako? Ano na ba, Mori? Nakakainis ka. Para na akong nababaliw sa ginagawa ko. Kinuha ko na lang ang phone ko para tawagan siya. Ring lang to ng ring at hindi man lang niya ako sinasagot. Ibababa ko na lang sana pero sinagot na niya. Hello, Ninong. Hello, Mori. Is that you? Malumani na tanong ni Jesus sa akin. Opo, ako po. Nasa banyo pang ninong mo. Naliligo siya ngayon. Okay po, pakisabi na lang po na nakarating na po ako dito sa Siargao ng ligtas. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ingat ka dyan at mag-enjoy, sabi niya sa akin. Opo, thank you. Kausap ko sa kanya. Okay, sige bye. Bye. Pinatayan niya na ako, hindi mo lang hinintay na ako mag-end ng tawag. Anong oras na't hindi pa sila umaalis? Napahinga na lang ako ng malalim at tumayo na para maglakad-lakad. Wala pa ako sa mood para magbikini, lalo na't may marka ako sa katawan ko. Kaya tamang pictures at lakad lang munang gagawin ko. Bala kong mag-surf kapag kasama ko na si Leila. Narinig ko na ring ang phone ko, kaya naman sinagot ko agad ang video call dahil tumatawag si Ninong. At bumungad ka agad sa akin si Ashley. Ate Mori! Hi baby! Nakangiting bati ko sa kanya. Are you there na? Opo, kanina pa po. Malambing na sagot ko sa kanya. Daddy, I use your phone. Look, si Ate Mori po, sabi ni Ashley at nilipat sa backcam. Nakita ko na tumayo na si Ninong at lumabas sa silid nila. Bigla naman ako nalungkot dahil halatang galit siya sa akin. Sorry po ate, galit po yata si Daddy dahil hindi ka po nagpaalam sa kanya, sabi sa akin ni Ashley. It's okay baby. Sige na, sumunod ka na sa daddy mo. Okay po ate, enjoy your vacation po. Nakangiti sabi niya sa akin. Yes ma'am, pabiro na sabi ko sa kanya. At narinig ko naman na tumawa siya. Bye na po ate, ngayon na po kami uuwi, sabi niya sa akin. Bye baby, ingat kayo sa biyahe. Nang maibaba ko ng tawag, napatuloy ako sa pag-iikot. May mga nakasalubong akong AFAM, pero hindi ko to pinapansin. Kahit pangganda ng mga ngiti nila, sa isang ngiti lang ako bumibigay. Shit talaga, nababaliw na talaga siguro ako. What if tumikim ako ng iba? Paano kung mas magaling siya kay Ninong? Paano kung mas okay yon? Tanong ko sa sarili ko, bakit parang nakakabaliw to? Ang hirap ng ganito, wala man lang ako makausap. Yung plano ko na mag-relax pero eto ko't iniisip kong
Hindi ko naman dapat isipin. Humanap na lang ako ng makakainan dahil kapag stress ka, ikain mo na lang para mawalang stress. Ma'am, ikaw lang po bang kakain itong lahat? Tanong sa akin ng waiter dahil nagtataka siguro dahil ang dami kong order. Opo kuya, mukbanger kasi ako kaya marami talaga akong kumain. Saka food is life, lalo na kapag stress ka. Sagot ko sa kanya. Ano pong channel nyo? Tanong niya sa akin. Wala pa po, pero malay mo soon. Natatawa na sagot ko sa kanya. Pero ma'am, hindi po bagay sa inyo na maging mukbanger kasi ang ganda niyo po. Mag-artista na lang po kayo. Sabi niya sa akin. Tingin mo pasado ako maging artista? Oo naman po, bagay sa inyo yung drama. Diyos ko po kuya, ayaw ko umiyak. Mas bet ko yung action. Natatawa na sabi ko sa kanya. Tumawa rin siya at nang maiayos na niya ang lahat ng order ko, ay iniwan niya na ako. Eating alone? Napalingon ako dahil may biglang nagsalita sa likuran ko. Joe? Kunot nun na tanong ko. Hi, nakangiting bati niya sa akin. Bigla akong nairita. Nandito rin pala siya. Tapos lalapit siya sa akin na para bang close kami. Nakita ko na nakatingin siya sa leeg ko. Alam ko na nakatingin siya sa kiss marks ko. Nakalimutan ko kasing takpan kanina. Pero deadma lang ako. Dapat kahit na nahihiya ay confident pa rin ako. You're here rin pala, sabi ko sa kanya. Biglaan lang nalakad. Tumawag kasi yung mga friends ko. Sagot niya sa akin. Can I join you? Tanong niya sa akin dahil naging tahimik na ako. Pwede naman, sagot ko sa kanya. Manhid nga yata siya dahil talagang umupo siya sa harapan ko. Hindi niya alam na ang sagot ko ay napilitan lang ako. Hindi nga siya nagpaalam kung pwede ba siyang makikain. Medyo makapal rin talagang mukha niya. Kain ka na, nakangiti pa na sabi niya sa akin. Sige lang, kain ka lang, sabi ko sa kanya. Ngumiti pa siya sa akin at kumain. Ako naman inawalan ng gana, kaya hinayaan ko na lang siya. Hindi ka ba kakain? Okay na ako dito sa dessert ko. Sagot ko sa kanya. Salamat sa pagkain, sabi niya sa akin at mabilis na umalis. Ew, so gross. Wala sa sariling bulalas ko. Magbabayad na ako kaya naman binigay kong card ko. Dahil nakalimutan ko magdala ng cash. Ma'am, may cash po ba kayo? Wala akong dala, nasa hotel. May problema ba sa card ko? Opo, sagot niya sa akin. Ito, card na lang, sabi ko sa kanya at binigay ko isa pang card na maging okay na bumalik na ako sa hotel ko. Mabuti na lang at may sarili akong card na hindi alam ni Daddy. Nagtataka talaga ako dahil ngayon lang nakaproblema ang card ko. Kaya naman tinawagan kong bangko. Puwisit na guranggot, nainis sa bulalas ko. Kaya naman pala hindi ko magamit ang card ko dahil sa ninong ko. Mukhang gusto niya akong pahirapan dito. Sorry na lang siya dahil kahit walang card ni Daddy, mabubuhay ako. Mabuti na lang talaga, hiniwalay ko mga income ko noon sa pagre-racing ko. Ganon din ang mga kinita ko sa exhibit ng mga paintings ko. Kahit ganito ako ay milyonarya naman ako at ang pera na meron ako'y galing sa dugot pawis ko. Manlalalaki ako dito para may pampamasahe pa uwi text ko kay Ninong sa sobrang inis ko. Samantala, Mori, manlalalaki ako dito para may pampamasahe pa uwi. What the heck? Napamura nang wala sa oras si Arcus na makita niya ang text message na pinadala sa kanya ni Mori sa kanya. Arcus, ang bibig mo, saway sa kanya ng kanyang mommy. Sorry mom. May problema po ba daddy? Tanong ni Ashley. Wala naman sweetie. Punta ka na sa mami mo, babiyahe na tayo pa uwi. Saad niya sa anak niya. Okay po daddy. Nakangiti na sabi nito, naiwan silang dalawa ng mommy niya at hindi pa rin humuhupang inis niya sa text message ni Mori. May problema ba? Tanong ni Karina sa kanyang panganay. Si Mori nag-text. Galit ka pa rin ba sa kanya? Sino naman ang hindi magagalit mom? Hindi mo lang nagpaalam sa akin, sagot niya kay Karina. Galit ka ba dahil hindi nagpaalam o may ibang dahilan? Dito ay advice ko lang naman sa'yo. Matanda ka na at hindi ka na bumabata. Bawas-bawasan mo naman yung ugali mo. Huwag mo masyadong higpitan si Mori. Bata pa siya at gusto pa niya mag-enjoy sa buhay niya. Hindi pa siya tulad mo na trabahong iniisip. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Leksyon? Bakit? Anong ginawa mo? Nakakunot ang noon na tanong ng mommy niya. I canceled her card. Sagot ni Arcus sa mami niya. Sira ulo ka. Anong gagastusin niya doon? Ibalik mo. Nainis sa sabi ni Karina. Aayusin ko rin ma'am. Naiinis pa ako kaya bukas na lang parang batang sabi niya. Arcus. Sige, makipagmatigasan ka sa kanya. Tignan lang natin kung sinong talo. Ang maganda, matalino't bata pa talagang hinahamon mo. Sabi ni Karina sa anak niya. Sige na ma'am, aalis na kami. Ihatid ko na muna anak ko. Paalam ni Idam. Sige, ingat kayo. Marinig ka sa mga sinasabi ko.
Hindi na puro ka ego mo. Matanda ka na kaya baka magsisi ka kapag ikaw talaga nilayasan ng batang yon. Opo, Mommy. I love you, bye. I love you, anak. Ingat sa pagdadrive. Habang naglalakad si Arcus ay parang gusto niyang itapon ng phone niya sa sobrang inis. Don't you dare, Mori. Galit na bulalas niya. Alis na po ba tayo, Daddy? Tanong sa kanya na anak niya nang makarating na siya sa kotse niya. Opo, sweetie. Sumakay na siya sa kotse, katabi niya si Jesus at sa likuran naman nakaupong anak nila. Habang nagmamaneho siya ay may kausap naman ng ex-wife niya. Hello, Joe. What? Nasa Siargao ka ngayon? Wala sa sariling napapreno siya sa narinig niya. Anong sabi mo? Tanong niya kay Susa. Sabi ni Joe na sa Siargao siya at nakita niya doon si Mori. Biglang umiting ang panga ni Arco sa narinig niya. Anong ginagawa ni Joe doon? Vicky with his friends, sagot ni Susa. Napatingin siya sa phone niya dahil nagpadala na pa naman si Mori ng text message. Mori, pakisabi naman sa ex-wife mo na pagsabihan ng pinsan niya, huwag namang magpalibre sa akin dahil wala akong pera. Kinain niya lang naman ang pagkain ko. Ako ang nagbayad, wala naman akong pera. Kasalanan mo to. Gusto nang may-ari na maghugas ako ng isang bundok ng mga plato. Pero dahil maganda naman ako ay makikipagtalik na lang ako bilang bayad. Don't worry dahil makakarami ako dito. Dami palang gwapo dito at Dax. Shit! Biglang sigaw ni Arco sa bato ng phone niya. What's going on? What's the problem? Tanong ni Susa na halatang nagulat kahit ang anak nila sa likuran ay galit din. Hindi ba nahihiyang pinsan mo? Si Mori pang nagbayad sa mga kinain niya. Galit na bulalas niya kay Susa. Sorry, hindi ko alam. Pagsasabihan ko si Joe, pakisabi kay Mori na, wag mong hahawakan ng phone ko. Bigyan ni Arcos kay Susa dahil balak nitong kunin ng phone na nasa lapag. Daddy, relax lang po, sad ni Ashley. Sorry, sweetie. It's okay po, wag na po kayo magalit kay Tito Joe. He's kind naman po. Pagsasabihan ko po siya na i-treat si Ate Mori ng ayos. Nakangiting sad ni Ashley. Hindi na nagsalita si Adam, pinatakbo na niyang kotse, pilit niyang kinakalmang sarili niya. Nakikita niya na umiilaw ang phone niya. Alam niya nagpapadala pa rin si Mori ng mga mensahe. Alam na alam mo talaga kung paano ko galitin. Sad ni Arcus sa kanyang sarili. Target ko mamayang gabi ay mga 5 lalaki. Siguro naman sapat na yun para pambayad ko sa hotel at pamasahe ko pa uwi dyan. Kapag hindi pa kasya, bukas naman. Don't worry kasi gwapo naman at Dax sa mga pipiliin ko para naman hindi ako lugi. Pareho kami mag-enjoy at ako naman ay magkakapera pa. Bye, Ninong. Hunting muna ako. Natatawa ko habang nagpapadala ako sa kanya ng mga text message. Kung iniisip niya na kaya niya ako, sorry dahil kaya ko mabuhay na walang pera ng daddy ko. Pero hindi naman ako magiging pokpok para lang mabuhay. Marami akong talent na pwede kong pagkakitaan kasi it's a prank lang naman yung mga ginagawa ko para galitin siya. Makipag-away siya sa akin para maging matik na 60 years old siya. Tingnan ko lang baka hayaan na lang niya akong mabuhay na mag-isa. Pero iniisip ko ngayon na mas okay pa nga na hayaan niya ako mag-isa kung hindi lang din naman niya ako sasamahan. Makakaya ko pa ako ngayon pa lang ay hayaan niya na ako. Kasi kapag nasa tabi niya ako, ay alam ko na magiging magulo lang ang buhay ko. Panay ang tingin ko sa phone ko pero hindi naman siya nag-reply. Siguro nga wala naman siyang pakialam sa akin. Baka nga okay lang sa kanya na makipagtalik ako sa ibang lalaki. Lalo na kung nakikipagtalik di siya sa ex-wife niya. Nagpagulong-gulong ako sa kama ko. Hindi ako lumabas dahil makulimlim sa labas. Parang uulan kaya mas mabuting na dito na lang ako. Nag-order na lang ako ng food at dito na lang ako kumain. Habang kumakain ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya tama lang talagang hindi ako lumabas. Medyo maagang naging hapunan ko dahil alas 5 pa lang. Gusto ko rin kasing matulog dahil malamig ang panahon. Pero mas feel ko na mag-drawing muna bago ako matulog. Ito ang safe space ko. Kapag may problema ako, yung sketchpad kong karamay ko. At kapag nasa art room ako, ay paintbrush naman. Umilaw ang phone ko at mabilis ko tong tinignan. Layla, bestie, baka next day pa ako pupunta dyan pero hindi ko pa sure. I'll update you na lang. Sorry bestie. Me, it's fine, I understand. Enjoy your time with your family. Thank you bestie, I love you. Ingat ka dyan. Cancel na muna ang AFAM hunting natin. Alam ko na habang tinitipan yung chat niya natatawa to, kaya ganun din ako. Okay, marami pa namang next time. Maraming ducks dito. Chat ko sa kanya habang tawang-tawa ako. Mas ducks ba kay Ninong Gov? Tanong niya na may kasama pang nakangising emoji. Ako naman ay napanguso na lang habang nagtatype ng reply ko sa kanya. Me,
Oo, hindi kami bate dahil hindi ko magamit ang card ko. Hindi mo kasi sinama. Nandito ako para mag-move on kaya dapat nang nawala siya dito. Bakit? Naging kayo ba? Hindi. Go girl, move on ka na lang kahit hindi naman naging kayo. Ang mahalaga natikman yung isa't isa. Eto nang uso ngayon, ang mag-move on sa hindi mo naman naging boyfriend. Parang ikaw lang din ako, Leila. Kaya nga tayo naging mag-best friend. Sige na, bye na. Bye bestie my love. Natatawa na lang ako. Sa lahat ng tao si Leila ang nakakaalam na sekreto naming ginawa ni Ninong. Siya lang naman ang tangi ko mapagkakatiwalaan. Wala namang ibang nakakaintindi sa akin kung hindi siya lang. Ang best friend ko lang. Matulog ka na, Mori. Dahil bukas panibagong araw na naman ng move on serye mo. Kausap ko sa sarili ko.